Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin sa studio si Marisa Soriano, Mrs. ng isang OFW sa Saudi Arabia. Nareklamo niya ang developer ng kanyang tinitirahang bahay ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, 2012. Ito po'y matapos bayaran ang kabuuang halaga ng bahay at lupa, pero hanggang sa ngayon hindi pa rin maibigay ang kanilang titulo. Okay, diretso natin kausapin. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi mabigay sa inyo kung kayo'y fully paid na? Sir, ang sabi po nila for audit at saka kasi po for reconveyance daw po. Ibig sabihin po, yung isang unit po, meron daw pong dating may-ari. Ngayon, hindi pa naisalin sa dating may-ari papunta sa Philinvest. Philinvest papunta po sa amin. Okay. Ngayon, hindi pa maibigay kasi hindi pa daw po naayos yung papeles. 5 years na po namin siya na fully paid. Okay, 5 years na. Anong pinakahuling kausap ninyo kailan? Last Monday lang po. Alright. Okay. Mabilis ang action sa linya ng telepono natin si Attorney Aika Ong, Chief Executive Officer ng Office of the Commissioner ng HLURB, Housing and Land Use Regulatory Board. Attorney, magandang gabi. Magandang gabi po. I would like to clarify lang po, I'm the Chief of Staff ng Chief Executive Okay. Officer. Chief of Staff. Sorry, okay. Ma'am, ito'y mabilisan. Okay, may magagawa ho tayong tulong dito. Just in case kapag ito ho'y hindi natin mahihirapan tayo rito sa developer, ma'am. Tama? Okay, yes. Okay. Subukan, ma'am, dyan lang muna kayo, no? Ito, nasa opisina, nasa ano ba telepono natin ngayon? Yung Philinvest Main o tinatawagan pa? Okay, ma'am. Ito sa mga ganitong klase sitwasyon, kayo ho'y nilalapitan ba na yung problema, ang titulo, matagal lang nabayaran at marami pa sila mga sinasabing dahilan? Hanggang ano ho yung sinasabi nating magagawa ho ng HLURB? Obligahin ang sinumang developer na tapusin ang dahilan, tigil lang kyaw-kyaw, ibigay na ang titulo dahil bayad na, paid in full na ho yung pobreng biktima, ma'am. Sa atin ho, ano ho, karamihan? Nagagawa, ito ho'y malimit na magagawa ninyo sa mga ganitong klaseng reklamo na ang titulo'y hindi na ibibigay, fully paid na, 5 taon na fully paid, ang dami pa rin dahilan. So, ito ba'y mapapangako natin na mabibigay ho natin dito ang titulo, maobliga ho yung sinasabing Philinvest na nagbebenta? Ito ho'y gusto natin marinig muna sa inyo. Okay, so yung maaring magawin ni ma'am po is she can actually go to the regional office na may jurisdiction ng project. Okay. Doon pwede siyang mag-file ng letter. Tapos maaari silang conduct ng conciliation or mediation process para they can reach into a compromise or an agreement between them two before sila magpa-file ng any case or ng formal complaint. Okay. Itong conciliation mediation, you don't need a lawyer to appear before the arbiter. So, pwedeng yung dalawang parties lang, tapos mag-usap lang sila, tapos yung arbiter will help them out. So, yung gagawin niya, she can approach any officer ng HLURB, she'll file a letter, not necessarily formal na complaint agad-agad. Okay. Ma'am, kaya ho namin ito'y dinulog sa inyo para talagang ito naman makita yung proseso sa iba pang mga may kahalintulad na reklamo. Pag ganito ho, anong timetable nyo ho? Gaano kabilis ho yung sinasabing mediation ho na magagawa ninyo to settle everything na maobliga na ho? Let's say after the process na ginawa ho yun, pero kung minsan may dahilan pa rin sila, ala pa sa amin ng titulo, may mga conveyance, mga sinasabi, mother title, so forth and so on. Para sa isang developer na Philinvest. Naniniwala ho ba kayo? Oo, actually, yung may timetable naman yun. Alright. We try to decide cases, including na yung mediation at conciliation, within maybe mga 2 to 6 months.
Okay. Depende kasi yan Yun. sa Ma'am, sa pwede pa mas maaga. other Okay. agencies. Alam mo ma'am, kami ho'y naniniwala doon sa process. Kaya lang namin tinatanong kasi 5 years and 2 months, then another 2 months, 5 years and 2 months na ho, ano? Tatagal Siguro kung nakikinig sa atin ang PhilInvest, ma'am, ako'y mananawagan sa inyo, PhilInvest, reputableng, kayo'y mga reputableng kumpanya at Yes. reputableng developer. Huwag naman sana masira ang inyong pangalan dito sa isang problema na ito. Ayusin nyo na. Bigyan nyo ng agarang solusyon. Tigilan nyo ng kiyaw-kiyaw. Bago kayo magbenta, sana sinabi nyo na beforehand kung anong magiging maiinkwentro na itong mga buyer nang hindi sila parang nadidenggoy na hindi nyo sinasadya, pero pandidenggoy pa rin sa mata ng publiko tulad namin dito sa Kilos Pronto. Kaya kayo, PhilInvest, alam ko, kahit ng nanay ko nakabili sa inyo, hindi pa rin ako believe hanggat merong biktima lumapit sa amin. Oh, ngayon, simple lang. Nandyan kayo sa HLURB, ma'am, siguro nakikinig kayo sa amin. Ikaw, pakinggan na. Anong gusto mo para sabihin mo doon sa HLURB? Sabihin mo. Anong mensahe mo rin sa PhilInvest? Sana po, kasi parang ako rin may mga OFW din po na kakilala ko. Paano po ako makaka-encourage? Yun. Hindi po, paano ako makaka-encourage Tama. na bumili po sa property ng PhilInvest kung kami po ay nakaranas. Abay, ng PhilInvest, narinig nyo ba? Marami pa naman mga OFW nakatingin sa atin dito. Oy, Negative kagad, no? PhilInvest, mga kengkoy. Baka sakaling medyo negative ayusin publicity nyo kagad. negative publicity. Kung kayo naniniwala, negative publicity sa publicity, abay mga kumag kengkoy kulokoy kayo. Which I'm not saying, base lang doon sa sinasabing nakikita namin. Ayusin nyo, tinatawagan natin yung Assistant PR Manager, PR, Public Relation Manager ng PhilInvest, Fritzy Oh, si Lim. Fritzy. Si Fritzy pala. Si Fritzy pala to. Fritzy, ayusin mo na. Nasaan ka na? Oo. Ayusin mo na. Nakilos pronto na. Ito, sabi ko, kasama ko si Alex. Oo, tagal na nagtiis si Nakita Marisa. mo naman si Alex. Ito yung sinasabi, the boy next door. Pogi to. Ano pa bang hinaantay mo? Ay, Bayaran mo na. PhilInvest, ayusin ninyo. Okay ba sa'yo? Sayang yung mga opportunity ng mga Okay. OFWs. Balansehin natin. Para Yeah. doon sa mga OFW, yung gusto nyong bumili sa PhilInvest, dumaan muna kayo dito sa amin kung clear na to. Hanggat Yun. hindi, huwag nyong bilhin. Titigil nyo muna dahil ito'y gusto natin may condition. Yes. Naayos na ba ang problema na, Mrs. Sige, sabihin mo sa Ni kanila. Marisa. Gusto natin, condition, sabihin mo. Sige, anong Hanggang- Sana condition? po maayos po agad. Okay. Para nang sa ganun, pag naayos, ikaw mismo magiging walking endorser. Opo. Yun, Okay. kita nyo? Narinig nyo, PhilInvest. Kapag hindi, gawin nyo muna to nang sa gayon para masabi, okay na. Hanggang ngayon, sasabihin namin ni Alex, eto naman si boy next door, mabango to perfume, bagong ligo. Pero wag nyo akong galitin. Yan. Okay, umayos na kayo, PhilInvest. Ibigay nyo ng titulo nang hindi na kayo makilos pronto. Okay na, Mrs.? Po, sir. Okay.